Welcome back ulit sa ating channel. Karaniwan sa mga tanong ay bakit nga ba nalalanta o nalalaglag ang mga dahon ng jade plants? Isang solong dahon lamang ang pwede nang simula ng pagpapatubo ng isang halaman ng jade, na kalaunan ay lalaki ng mahigit sa 5 talampakan. Tanyag bilang mga houseplants, ang mga succulents na ito ay nagtatampok ng matataba na mga sanga at bilugan at makintab na dahon. Nangangailangan lamang sila ng napakaunti na tubig, ngunit lumalago ng gusto sa maliwanag na ilaw na may kaunting direktang sikat ang araw. Habang lumalaki ang iyong halaman ng jade, natural na ibababa nito ang mga matatandang dahon. Gayunpaman, ang pagtaas ng rate ng pagkawala ng dahon ay maaring magpahiwatig ng isang problema. At upang ayusin ito, maaring kailanganin mong ayusin ang iyong schedule ng pagtutubig at suriin ang iyong halaman kung may mga peste ba. Ang mababang ilaw at malamig na temperatura ay maaari ding masisi. Kaya naman, narito ang karaniwang dahilan ng pagbagsak ng dahon nito. Number 1, kulang sa tubig. Ang halaman ng jade na hindi tumatanggap ng sapat na tubig ay madalas na bumabagsak ang kanilang mga dahon ng mabilis. Kung ang mas mababang dahon sa iyong halaman ay tumataas at pagkatapos ay bumagsak, suriin ang lupa. Kung ito ay ganap na tuyo, tubigan ng lubusan ang iyong halaman. Ang pagtutubig ng isang halaman ng jade ay sa tuwing ang top inch ng lupa nito ay tuyot na. Ang mga halaman ng jade ay nagdaragdag ng mga dahon at ang mga shoots sa panahon ng tag-init at nangangailangan ng maraming tubig sa mga buwan na iyon. Gumagamit ang halaman ng mas kaunting tubig sa taglamig, ngunit kakailanganin pa rin ng inumin every now and then. Huwag gawin ang pagkakamali ng hindi pagpansin sa isang mabagal na lumalagong halaman ng taglamig o kung hindi ay maaari mong mawala ito. Number 2, overwatering. Tulad ng isang konting tubig ay isang problema, gayon din ng labis. Ang mga halaman ng jade ay hindi gusto ang basang ugat dahil mahina laban sa mga bulok na ugat. Huwag iwanan ang paso ng iyong jade plant sa nakatayong tubig. Suriin ang lupa ng iyong halaman kung ang mga dahon nito ay dilaw at magsisimulang bumagsak. Kung ito ay mamasa-masa or sagi, huwag munang tubigan hanggang sa ganap na matuyo ang lupa. Kung napansin mo ang malambot na seksyon sa puno ng jade or mga sanga, alisin ang halaman mula sa paso nito at hugasan ng lupa mula sa mga ugat. Gupitin ang anumang malambot na sanga or ugat at pagkatapos ay iripat ang halaman sa isang potting mix na partikular na nakabalangkas para sa mga cacti. Gumamit ng isang malinis na paso kapag nag-replant ng iyong jade plant, kung sakaling mabulok ang bunga ng impeksyon sa fungal. Number 3, ang light. Kung ang iyong jade ay nawawala ang mga dahon nito sa simula ng taglamig, marahil ay hindi nakakakuha ng sapat na ilaw. Ilipat ang iyong halaman ng mas malapit sa isang bintana, ngunit itago ito ng ilang pulgada ang layo mula sa glass. Ang mga draft ng taglamig ay tulad din ng pagkasira na dulot ng mababang ilaw. Kung natatakot ka na ang iyong bintana ay masyadong malamig o tuso para sa halaman, dagdagan ang ilaw na natanggap nito sa isang artificial na ilaw na mapagkukunan. Number 4, temperature. Ang halaman ng jade ay pinakamabuti sa temperatura sa pagitan ng 60 to 70 degree Fahrenheit. Papatayin ng frost ang halaman. Ngunit ang parehong malamig at mas mainit na temperatura ay maaring maging sanhi ng pagbagsak ng dahon. Isaalang-alang ang thermometer sa buong taon. Pinapanatili ang iyong halaman mula sa mga draft at radiation pareho. Tandaan din, ang window glass ay maaring mapalaki ang mga sinag ng araw at sunugin ang iyong halaman sa mga buwan ng tag-init. Ang isang biglaang pagbabago sa temperatura na sanhi ng isang paglipat ay magdudulot din ng pagbagsak ng dahon. Ang mga dahon naman ay babalik sa sandaling ang iyong halaman ay umaangkop sa mga bagong paligid. Upang mapigilan ito, unti-unting i-acclimate ang iyong halaman sa isang bagong lokasyon sa pamamagitan ng paglalagay nito doon lamang ng ilang oras sa isang pagkakataon. Unti-unting taasan ang haba ng oras na nananatili ang iyong halaman ng jade sa bagong lokasyon nito bago permanenteng gawin ang paglipat. Number 5, mga peste. Ang mga halaman ng jade ay mahina sa mga infestation ng mga mealybug at scale insekto. Ang mga mealy at scales ay gumagawa sa mga dahon ng jade na malagkit at maaaring hikayatin ang paglaki ng mga mold. Nagdudulot din sila ng pagbagsak ng dahon at mga deformed leaf.
Gamutin ng mga melis at scales sa pamamagitan ng pagdampi sa kanila ng isang paintbrush or cotton balls na inilubog sa rubbing alcohol. Iwasan ang mga insecticidal soap at spray dahil maaari nilang masira ang halaman mismo. Treat sa anumang mga peste na makikita mo araw-araw hanggang sa sila ay wala na. Ang number 6, lip shine. Huwag kailanman gumamit ng mga produkto ng lip shine sa mga halaman ng jade dahil ito ay magiging sanhi ng lahat ng kanilang mga dahon na magiging dilaw at mahuhulog. Ang mga chemical at tagapaglinis ng sambahayan ay may katulad na epekto kung hahawakan nila ang mga dahon. Ang halaman ng jade ay natural na lumiliwanag kung sila ay waling alikabok at malusog ang halaman. Kung ang alikabok ay nag-aalis ng ilaw sa iyong halaman, simpleng punasan ng mga dahon ng malumanay sa isang malambot na tela. So iyan lamang po ang ilan sa mga sanhi ng pagkalaglag o pagbagsak ng dahon ng iyong jade. Kaya na mas mainam na suriin mo ang bawat isa dito. Dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko'y lililingon na. So pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gaganda ang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay.